Galit si Jojo Lastimosa sa mga flexing ng SMB guards, especially Chris Ross at Jericho Cruz. Masyado na raw silang mayabang at mukhang gusto pa ata itong report sa PBA para mga parusahan dahil umano sa may pagka-arugante ang mga players ng SMB. Sinabi ito ni Jola sa kanyang interview pagkatapos matalo si Game 4 ng malubha at maiwanan sa series na to. Isang panalo na lang. Kampiyon na naman ng SMB. Ang tanong, tatapusin na ba ng SMB ang final series na to ngayong darating na Miyerkules? Or makakaisa pa muna ang TNT at magkaroon ng big comeback? Tara, pag-usapan agad natin. Sa buong Game 4 sa ika-4 na quarter, talaga namang mas naging dominant ang SMB. Sa first half, palaban ng TNT kasi naglaro naman si Poy Eram despite sa kanyang injury. Kagustuhan po ni Poy na maglaro kahit hindi niya kaya. Pero sa dulo, hindi talaga niya kinaya ang kanyang kondisyon at tuluyan ng pinaupo kasi malaki na ang kahalamangan ng SMB. So mas mainam na ipahinga na lang siya para sa Game 5. Habang si BGR naman yung bumabanat sa ilalim, pero hindi nga lang magawang ipaglaban ng poste kasi hindi na niya magawang ma-outduel itong si Abay na build for toughness ika nga. At nakuha nga pala ni Abay ang kanyang ika-11th BPC award kasi nga wala naman siyang katapat sa PBA. At asahan natin na hanggat nandyan si Abay sa PBA, siya pa rin talaga ang makakuha niyan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Lalong-lalo na kapag All Filipino Cup, matik talaga kay June Marian. Balik tayo sa finals. Panalong-panalo po ang SMB sa Game 4 na to at hats off talaga sa kanila at deserve nilang panalong to dahil once again, na-outsmart ni Coach Leo si Coach Chot sa coaching. Ang ginawa ni Coach Leo, maganda yung pinagbabalasan niya sina Jericho Cruz, Chris Ross, at Don Troliano at Jeron Teng naman sa second quarter. Kumbaga nabibigyan nila ng quality time yung minuto nila at nakapag-deliver talaga. Yung hot shooting nila higit sa lahat, maganda yung depensa ng SMB. Actually, yung depensa lang naman ang buong adjustments ng SMB. At dahil nga magandang depensa nila, tumaas din ang numbers ng opensa, shooting 56% FGs. Dahil nga sa ganda na kanilang shooting, kaya ginaganahan at nadadala sa emosyon ng SMB guards sa court, kaya todo flexing si Jericho Cruz at Chris Ross. Alam nyo ba na pagkatapos ng laban sa interview kay Jola, sinabi niya na mayabang daw at arugante ang mga SMB guards na to. Nagpapahiwatig siya na parang sobra na at dapat may finals sa overflexing. Pero teka, sobra na ba talaga ang pinapakita ng dalawang guards na to? Ayon sa PBA rules, ang flexing sa court ay hindi naman po bawal, maliban na lang kung may dirty finger, kung may bad sign na hindi kaaya-aya, or may paglulook down ng kapwa. Wala naman pong nakikita ang PBA na ganun. Sa dalawa, talagang pure flexing lang yung pinapakita nila kasi finifeel nila masyado ang kanilang 3-1 lead sa final series. Tsaka wala rin namang discrimination doon. Tsaka higit sa lahat, maganda din ang nilalaro nilang lahat ngayon. Magandang adjustments nila at transitions. Ayon pa sa ibang fans, ganyan daw talaga si Jolas noon pa. Medyo may pagkaiyakin daw. At alam nyo ba, na nilapitan naman pala ni Ross si Poy Eram para i-comfort ito at para sabihin na ginawa niyang lahat para lumaban. Kaya saludo si Ross dito. Pero si Jolas nagalit bigla at sinabi na wala mong ng kaibigan. Hindi pa tapos ang finals at doon ka sa kabila. Naku, tinusta tuloy si Jolas ng mga tao. At sinabihan siya na napakan-sportsman naman ang kanyang pinapakita. Pero kung si BGR naman daw magyayabang, wala naman daw komento ang SMB. Wala naman tayong kinakampihan sa dalawa ha. Pero masasabi ko lang sa issue na yan, lumapit na nga si Ross kay Poy diba? Para lang naman mag-comfort, hindi para magyabang. Isinabihan pa naman si Ross na walang kaibigan. Tapos ng game diba? Sana tanggapin na lang ng maluwag kasi mas nakakahiyang maging iyakin kaysa matalo. Dapat, bilang isang veterano, ipakita niya na ehemplo siya sa mga players ngayon at maging sportsman. Lalo na, maganda naman ang pakikitungo ni Ross off court. Si Poy nga hindi naman nayabangan kay Ross. Sa mga gestures ng players, hindi naman siguro pagiging arrogante o mayabang yung flexing. Talagang nasa emosyon nila yan, lalo na kapag ginaganahan. Natural yan sa ilang mga players, mas malala pa nga sa NBA. Acceptable yan lahat ng gestures, basta't yung mga sign nila ay walang bawal o hindi kaaya-aya. Yung mga alam nyo na yun. Sa Miyerkules, Game 5 na. Tatapusin na ba ng SMB to? Or makakaisa or makakambak pa ang TNT sa series? Gaano kaliit or kalaki ang chance ng TNT na makakatabla sa series gayong puro injured ang kanilang players?